Pangalawa guys, may mga magagandang opportunities na ipapanalo mo sa buhay, no? Ito mga panalo mo, magdadala ito ng mga magaganda and positive changes sa buhay mo, no? So, wag mo nang hayaan, don't waste your energy sa mga irrelevant na tao sa buhay mo. Focus on yourself, focus on these opportunities. Kapag may opportunities na dumadaan guys, ibig sabihin, sinasagot ni universe yung mga dasal nyo, no? Kasi, yun naman yung binibigay talaga ni universe, mga kapiksi. So, i-explore mo tong mga opportunities na to. Ito yung magpapanalo sa'yo sa buhay, no? Hello guys, hello Pisces. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly Taroscope para ngayong February mga kapiksi, para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga angel messages para sa inyo, kung ano lang yung makaresonate. Take that message mga kapiksi. So yung first message guys, choose a new direction mga kapiksi, no? Ibig sabihin, pwede kayong humanap ng ibang paraan or alternatibong paraan para ma-achieve nyo yung mga goal nyo. Yung goal nyo, the same pa rin mga kapiksi. Hahanap lang kayo ng ibang way. Let's say, gusto nyo umunlad, umasenso, no? Tapos, nagtatrabaho kayo, tapos, for how many years na stuck na kayo dun sa trabaho nyo, mga kapiksi, wala nang pag-unlad, walang pag-asenso. So, pwede kayong humanap ng ibang alternatibong paraan para umunlad at umasenso kayo. Kumbaga, hindi lang kayo aasa sa kung ano yung current na meron kayo, pero you have to explore other options, mga kapiksi, sa buhay nyo. So, yun yung ibig sabihin nito, guys. Huwag tayo ma-stuck sa current, okay? And ask your angels, humingi kayo ng tulong, magtanong kayo, humingi kayo ng tulong, humingi kayo ng gabay sa inyong mga anghel gabay, and then listen to your intuition. So, magdasal kayo mga kapiksi. And kapag nagdasal kayo guys, kapag sinagot yung mga dasal nyo, makinig kayo sa intuition nyo, kasi yung intuition natin, yan ay ginagabayan ng ating mga gabay, and yan yung paraan nila para hindi tayo maligaw ng landas. So, yan yung paraan ng pagsagot nila sa mga dasal natin, sa mga hinaing natin mga kapiksi. Okay, so magdasal and then listen to your intuition. Hindi kayo mapapahamak guys. Alright, and then comment down below if naka-resonate kayo dyan. Ito naman guys, yung sa love natin, gustong sabihin sa inyo ng person nyo, although hindi siya mag-resonate sa lahat guys, this is more of dark confessions ng mga person nyo mga kapiksi. So kung ano lang yung maka-resonate ha, iba-iba kayo ng sitwasyon Pisces. So yung first message natin guys, I feel cold and detached from this connection. I can't feel emotions right now. So mag-resonate ito guys dun sa mga person na malalamig, no? Kung malamig na yung person mo sa inyo, meron na kayo mga emotional gap mga kapiksi, may emotional distance na kayo, sometimes physical distance din guys. Yun, so medyo nagde-detach na, ibig sabihin lumalayo na itong loob ng person mo sa'yo. Pwedeng dahil sa mga problema niya, pwedeng dahil sa mga problema nyong dalawa, no? Lalo na kung marami kayong mga problema sa relationship na nagpatong-patong na hindi na siya ma-resolve guys. Most of the time yun yung nagiging dahilan ng panlalamig sa isa't isa. And minsan, no, madalas pala, hindi minsan, nauuwi na sa hiwalayan itong mga ganitong klaseng relationship mga kapiksi, kasi kapag emosyon na yung nag-detach, mahirap na yung ibalik guys. Okay? Alright. And I'm going through a roller coaster of emotions. I won't admit it. So may pinagdadaanan ito guys, no? Kaya siya malamig. Roller coaster of emotions. So may mga hanash siya sa buhay niya, kung ano-ano yung nararamdaman niya. Pero this is more on negative guys, no? So pwedeng nagagalit siya, pwedeng nalulungkot siya, pwedeng annoyed siya, naiinis, paranoid, whatever. Pero hindi niya yun ina-admit sa'yo. Most of the time yung mga ganito guys, nanggo-ghost na lang itong bigla.
So, kung kayo ay biktima ng ghosting, mga kapiksi, yan ay dahil hindi niya hinaharap yung kanyang totoong nararamdaman. It's either ayaw niyang i-admit or takot siya na i-admit, mga kapiksi. Takot siya sa mga consequence. Ayan, no? I was afraid that you would reject me if I shared my feelings to you. So, afraid, no? Takot, no? Takot siyang humarap sa'yo. Mga kapiksi, takot siya sa rejection. Kaya, yung iba, takot sa rejection, kaya sila na yung nare-reject. Especially kung lalaki, although hindi ko naman sinasabi lahat ng lalaki ng ganon, lahat ng lalaki ganon, pero most of them kasi ma-ego pagdating sa relasyon. So, hindi naman lahat, guys, no? Baka magalit sa akin mga kapiksi natin na lalaki. Pero most of the time, sila yung ayaw nila na naaapakan yung ego nila, kaya parang inuunahan na nila or whatever. Okay? So, for some of you, pwedeng may mga ganyang klaseng karanasan kayo sa inyong relationship, Pisces. Alright? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan. Shuffle natin to. Hanapin natin yung energy ng Pisces. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, guys, aventuring tsaka citrine yung recommended ko. May makita kayo mga link sa description box. So, Pisces, kayo ay represent ng King of Cups. Meron ditong presence, guys, ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius for some of you guys, at saka Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaari may ganyang element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other Earth signs. So, ito, guys, this is both negative and positive. Sa negative, guys, no, may mga iyakan blues kayo, mga kapiksi, yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko toxicities ito. Especially sa trabaho, guys, no? So, parang mapapaiyak kayo sa trabaho. You might be facing toxicities. Yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko umiiyak kayo ng palihim. Lalo na kung nabibiktima kayo ng pambubuli sa workplace nyo, ganyan. Parang yung iba nagkukulong sa CR, tapos dun kayo umiiyak. O kaya naman, pag uwi nyo sa bahay, tsaka kayo umiiyak. Parang hindi nyo, parang lalo na kung nilalait kayo, guys, or minamaliit kayo ng ibang tao, hindi lang sa workplace, pero parang yung iba minamaliit kasi ng ibang tao, may mga ganong experiences kayo. So, don't get it to heart, guys, no? Yung mga ganong tao, mga yun, salbahe. Mga salbahe yung mga ganun, guys. So, wag nyong sayangan yung energy nyo sa kanila. It's not about you, sorry. It's not about you, it's about them, guys. It's a reflection of who they are. So, wag kayong magpa-apekto. Pasok sa isang tenga, labas sa isang tenga, as long as wala silang, hindi nila kayo sinasaktan physically or whatever. Pwede nyong tiisin or pwede kayong lumaban, di ba? Syempre, nasa sa inyo yan. Pero di ba, I mean, pwede kayong lumaban ng hindi kayo nananakit, at saka wag pala kayong manakit, mga kapiksi. Patunayan mo sa sarili mo na hindi ka ganon kagaya ng sinasabi nila. That's the fight that you can win. Okay? Alright, so yun yung nakikita natin sa negative. Ito naman sa positive, guys. Una, maganda yung relationship nyo sa loob ng tahanan, no?
family, friends, kung merong mga nang-aaway sa'yo, pagdating naman sa pamilya mo, mahal na mahal ka naman nila. So, nandito yung support system mo sa family mo. And yung iba sa inyo talagang lahat gagawin, lahat titiisin para sa pamilya. So, this is abundance of love and happiness within the family. Pangalawa guys, may mga magagandang opportunities na ipapanalo mo sa buhay, no? Itong mga panalo mo, magdadala ito ng mga magaganda and positive changes sa buhay mo, no? So, wag mo nang hayaan, don't waste your energy sa mga irrelevant na tao sa buhay mo. Focus on yourself, focus on these opportunities. Kapag may opportunities na dumadaan guys, ibig sabihin, sinasagot ni universe yung mga dasal nyo, no? Kasi, yun naman yung binibigay talaga ni universe, mga kapiksi. So, i-explore mo tong mga opportunities na to. Ito yung magpapanalo sa'yo sa buhay, no? Ito yung magpapanalo sa'yo sa buhay, mga kapiksi. Magdadala yan ng mga positibong pagbabago. So, i-main mo na yung mga magagandang oportunidad na yan. Planuhin mabuti yung bawat action, guys. Huwag kayong magpadalos-dalos para siguradong panalo talaga kayo, mga kapiksi. Listen to your intuition. Ayan yung sinasabi nating message kanina guys. Listen to your intuition. Makinig kayo sa intuition nyo, mga kapiksi, no? Your spirit guides are guiding you towards the right direction sa buhay nyo. Ayan, no? Mag-ingat kayo sa manloloko guys, no? Kaya nga sabi, listen to your intuition, mga kapiksi. Una, mag-ingat kayo sa mga manloloko. Baka ma-scam kayo. So, syempre, kailangan maging alerto kayo. Pangalawa, yung mga nanloko sa inyo guys, kung nabiktima na kayo ng mga panloloko in the past, huwag kayong mag-alala kasi nakakarma na sila. Sinisingil sila ng karma, mga kapiksi. So, syempre, hindi nyo lang alam, hindi nyo lang nakikita. Minsan, hindi nyo nababalitaan, pero karma yung bumabalik sa buhay nila, mga kapiksi. So, huwag kayong masyadong mag-alala. At saka yung mga nawala sa inyo guys, babalik yan sa inyo sa ibang paraan, no? So, wag nyo nang panghinayangan. Ang importante is makabangon kayo, guys. And wag na ulit kayo magpaloko, especially sa mga nabiktima ng scam, no? Marami pa rin kasi hanggang ngayon, guys. Again, no, 2026 na, wag na kayo magpaloko. Marami ng scammers ngayon. So, wag na kayo magpaloko, mga kapiksi. Okay? And ito naman guys, someone from your past is coming back to you. Maaaring may magparamdam sa inyo, mga kapiksi. Pero this is more on reconciliation na para magsusorry, hindi makikipagbalikan, lalo ng mga ex-lovers, no? Walang intention na makipagbalikan, pero ang intention nila makipag-ayos, mag-sorry, ganyan. Lalo na guys, kung nakikinig kayo ng pampabalisa at pampakonsensya, subliminal natin guys, yun. Magandang combo yun, samahan nyo pa nung pampamis, no? Pag pinakinggan nyo yung tatlong yun, dadating yung time na magiging haggard kasi yan, mga yan guys. Hindi yan makakatulog hanggang hindi sila nagsusorry sa inyo. So, yung itsura nila, mga mukhang haggard o bersosa, mga kapiksi. So, yeah, pero maaari sila mag-sorry sa inyo. So, patawarin nyo na guys para you make peace with your past, make peace with yourself, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yan yung mga energies natin. Comment down below if naka-resonate kayo. I-mind nyo na yung mga magaganda, especially yung mga opportunities, no? Sa comment section, mga kapiksi. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.